Trendy today. Down low on the chillest conversations happening now in our society. Hey! Yung pamilya, tapos yung lalaki. Ay, alam ko na! Feeling pa-victim. Versus. Versus feeling pa-victim. Ay, nakakaya di ba? Kasi pinit mo yung sarili mo. Yung so Gen Z, what's litanya na? Yes na yes. Yes na yes. Kuha ko dyan. Up top, Up top. up top, up top, up top, up top, down low. Yes, give it. Ano, gusto to eh. Hey. So ngayon, lahat po pala. Hello. Good evening, everyone, and welcome back sa Up Top, Down Low. Kamusta naman po kayong lahat dyan sa ating mga viewers? Kung kayo ay pauwi, ingat po kayo sa inyong biyahe. At kung kayo ay kumakain, sana masarap ang inyong ulam. And guys, kung nagtataka kayo kung bakit wala ang ating pinakamamahal na si Caleb, si Kuya Caleb, siya po ay naka-leave. Medyo napaaga po ang kaniyang early vacation o ang Holy Week. And guys, syempre, for the meantime, nandito ang ating napakagandang theater actor, very talented. Andito po si Miss Rian Alagon! Palakpakan naman po natin siya. Hello, good evening! Hi Rian, kamusta ka naman? Good morning, Kuya Charles. I'm okay. Okay. Buhay pa Rian, naman ako. thank you so much for giving time para makasama sa aming Up Top Down Low na live. Kamusta? Ano bang pinagkakabisihan mo this past few weeks? School, bukod sa school, mga schoolworks, ganyan. And syempre, past few days, nakapag-show tayo. So, ayun. Naka-recover ka naman from our Yes! show. Nakapag-rest na naman ako. Okay. Para sa mga viewers mo or supporters mo na nanonood, gusto mo ba munang batiin sila? Hi sa aking family, to my mother, to my tita, hello you guys, and to my friends na paparating pa lamang. Hello guys! Welcome to Up Top Down Low! Yun, good evening po sa mga katropa ni Rian, sa mga supporters, and of course, good evening po Tito and Tita. And guys, before po kami mag-start, gusto ko rin po sanang sabihin sa inyo na kung hindi pa kayo naka-follow, naka-like, or naka-subscribe sa aming channel, pwede niyo po kami mahanap sa aming mga social media platforms. Nandyan po sa Facebook, Ignis Novus Artist Management. Sa Instagram naman po, Ignis Novus Artist Management din po. And sa TikTok naman ay at ignisnovus.official. Rian, ano naman ang ating social media platforms account sa First Son Production? So for First Son Production at Facebook, First Son Production, YouTube, First Son Creatives, and IG, First Son Productions. Ayan, and welcome sa Up Top, Down Low! where we talk about what's up, top, hot, new, and trendy today, and down low on the chillest conversations happening now in our society, where we also talk about love, sex, relationships, and current happenings. And guys, kung hindi pa sila nasasabihan diyan, no? Pwede rin nyo po kaming mapanood. Every Monday nandyan po ang Chikahan with Mami Ray. Anong oras yan, Rian? 7 p.m. 7 p.m. At every Wednesday nandyan ang... Coffee chat with Kuya... Up Up Top Down Low! 7 p.m. din po yan. And every Friday nandyan po ang Coffee Chat with the Ben. Ben. Sabi nga rin po ni Mami Ray, make it a habit. Every Monday, Wednesday, and Friday po yan, 7 p.m. May mga live po kami sa aming Ignis Novus Artist Management account. And ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, Rian? So, today, our topic is, what type of vert are you? Wow. Vert. Vert. Happy vert. birthday. Thanks. Ay! Pero ano ba yung mga vert na yan? Pwede mo ba kami bigyan ng background? Yeah, sure. Okay. Sure. So, we have types of vert, introverts, extroverts, ambiverts, and omniverts. Wow. So, ikaw, do you Ako? know your type of vert? Lil Uzi vert. Ay, hindi! Mali! Ano ba? Kung ano ka dun
sa type of birth na sinabi ko. Omnivert. Omnivert ako Omnivert siguro. ka? Oo, omnivert. So, nakadepende ka sa mga taong kasama mo Yes. or sa environment. Yes. Atake ka. Pero bago tayo mag-continue, no, batiin muna natin ang ating mga viewers for tonight. Asan ba? Sino ba ang ating mga viewers for tonight? Let's see. Yan, nangunguna. Peter Charles. Good evening, Kuya Shout Peter. Shout out. Shout Oy, out. Kuya Peter, ang tagal na natin hindi nakita. Gusto ko na Real. sabihin na miss na kita. Pag nakita tayo, I hope makapag-band tayo soon. Kahit kape-kape lang, okay na yun sa akin, ha? Taray. At dyan din ang ating tropa, yung mahilig mag-A. Isang A naman dyan, Lara Edna Maxine. Good evening, Lara. Kamusta ka? And nandyan din si Kail. Kail? Kail, kamusta ka? Sabi niya, OMG, ang tagal niyong nawala. Mga idol. Dito lang ako, hindi lang ako nagpapakita. Ay. Joke lang. At andyan ang aking tropa na si Mark Morota. Mark, maraming salamat sa gupit mo. Guys, ayan kung gusto niyo magpagupit ng malupit, kay Mark kayo kumapit. And then, andyan si Franz. Franz! Uy! Ayan si Franz, yung supportive na tropa mo, di ba? Yung best friends mo. Di ba? Very good ka! Franz, Oo. good evening. Kumusta? At andyan din si Lorraine. Hello, si Lorraine. Hello! How are you, Lorraine? Isang Hello dyan. po! Isang ganon. Okay. At andyan si Josh Alfred. Uy, si Ay, Josh. Kilala ko yan Guys, siya. sa mga nakakilala kay Josh, sino bang maka-Josh dyan? Uy! Okay. Holy Week naman. Yes. At dahil mag-Holy Week sa mga maka-Josh dyan, shout out sa inyo. Ann! Hello, Tita Ann AC! Ay, Tsahin ko po yan Tita siya. Ann. Si Tita Ann yung nagdadala ng Jollibee, no? Uy, Ay, Tita hindi. Lailin yun. Si Tita Lailin. Si Oo. Tita Ann yung nagdadala ng McDo. Pwede din. Tita Ann, Yes. kahit 2-piece chicken sa akin. Pa-deliver. Charet. At sabi rin naman ni Kael, hello po, good eve Kuya Charles and Kuya Caleb. Yes, good evening Yes. Kuya Caleb. And sabi naman ni Kiana, hi Yes! boys. Hello, Hi, Kiana! Congrats sa iyong interview with Mommy Ray. Yes, Monday. congrats. Ay, napanood mo rin. Oh, yeah! Of napanood course, ko rin. present. At nandyan si Vina. Vina, good evening po. Good evening din sa iyo, Vina. Wow, ang dami mo mabate, no? Maraming salamat po sa pagbati ninyo. At si Rainiel Soriano. Yung, pamangkin ni, Maricel. Soriano. Yes, good evening, Rainiel. Okay. Oy, Kuya Christian, maraming Kuya salamat Christian. sa stars. And Thank thank you, you rin po sa panonood, Kuya stars. Christian. Grabe, parang ang dami nating viewers for tonight, no? Real. At ayan, si Micaela Sales. Hi, Micaela Sales. Sana marami ka ng sales. Okay. Okay. Ay, Hi, Zai. welcome. Kumusta? Hi, Zai. And of course, andyan si Sir Sir Loy. Loy. Hi, Sir Hello po. Loy. Si Pauline. Hello. Hi, Ate Pau Pau. Hi, Sizzy. Guys, ang dami niyong comment. Thank you so much sa pag-support sa pagbabalik ng Sabi. way doon. Up, down. Wednesday kasi naman. Okay. Ano ba pag-uusapan Kuya natin? Daben. Ano ba ang mga birds, ha? Ay, si Kuya Daben. Hi, Kuya Daben. Oh. Hi, Kuya. Hi, Batman. Hi, Batman. Alam, nakita ko yung lola ko. Nagko-comment yung lola ko. Hello, Hello, Nay. Hi, Lola Linda. Yes. Sana po malutuan yung tinola. Masarap magluto si... Adobo. Adobo. Perfect. Okay, Rian, ngayon. Ikaw ba? Sa tingin mo ba, anong tipo ng vert ka? Ako, extrovert ako, pero may mga times na ambivert ako. Ay. So, parang hybrid ka, no? Oo. Diba? Mixed breed. Mixed breed, Oo. okay. Yung mga viewers kaya natin, mamaya guys, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng mga verts. And you can comment down below para magbigay ng example o kung nakaka-relate kayo kung ayon sa tingin nyo ay ang klase ng vert na ng personality ninyo. Yes. Yan. Kasi di ba parang ang vert naka-base din yan sa personality guys. Eh, di ba? Yeah, MBTI. MBTI. Ano yung MBTI? More birthdays to? MBTC yun. okay. More birthdays to come. MBTC ba yun? Mm-hmm. Okay. Alright. Ano bang pwede mo pang masabi sa ating vert? Ayan ba ay vert o ano? So, yung mga verts, as far as I know, tinitake siya like for MBTI, for personality test, to gain self-awareness and understand their strengths and weaknesses.
So, nakadepende sa personality mo yung makukuha mong test. Mahaba siya eh. Like, literal na mahaba siyang test na iti-take mo. So, Okay. So meaning, kasi kung ako bilang isang, omnivert? hindi naman. Bert. Bert. Hindi, kasi sa atin, di ba, ang alam lang natin usually ay introvert, extrovert, saka pervert, di ba? Ayun lang yung mga usually na alam natin. So not everyone fits neatly into being an introvert or extrovert. So meron pa tayong mga mas specific terms ng mga vert or specific vert na types, di ba? Yes. So some of us shift depending on the room, the people or our mood. This explores the different vert types and how we socialize, recharge, and show up in the world. Or avoid it. Okay. Unang-una, pwede mo ba akong bigyan ng isang example, Ria, ng isang uri ng vert? Hindi verb, Introvert. Introvert. So, anong meaning ng introvert? So, ang introvert ay gains energy from spending time alone or in a quiet environment. For example, you're invited to a party. You don't hate people, you just leave early because your energy's gone. Are you avoiding them or just recharging yourself? Kumbaga, usually ito ba yung mga taong wala masyadong social battery? Yes. And ang battery nila or ang energy nila is mas focused pag mag-isa sila or mas nagagamit nila yung energy nila pag mag-isa sila. Yes. Ano kaya yung mga pwede nating ma-example na introvert, no? Siguro yung mga taong nag-spend time alone like reading. Ganon, mga listening to music alone. Parang mas gusto nila na mas malayo sa tao. Not mas malayo, pero mas may alone time sila. May distance. Oo. Kasi parang nakakapag-recharge sila alone. Kung ikaw magiging introvert, 'di ba? Ano yung usual na ginagawa mo bilang introvert? Ako nag-scroll lang ako sa TikTok. Yun lang. Tapos, siguro, maglilinis ng kwarto, ganyan. Magpapatugtog lang ng music, mag-i-emote, ganyan. O, ikaw? Ay, nagmo-moment ka din. Okay. Ayun! Perfect. Kaya ang sa akin naman, 'di ba, may mga different types of verbs. Pag tulog ka. Ano 'yun? Kapag tulog ka, minsan yun yung introvert side mo. Kaya ka may alarm. Ayun yun, guys. Kasi 'di ba, para magising yung pagka-vert ko. Hindi. Anyways, 'di ba? Siguro kung ako magiging isang introvert, I'd spend my time reading books. Kasi feeling ko may times din talaga na na may pagka-introvert ako sa buhay, 'di ba? Hindi naman syempre palagi na constant yung pagiging extrovert mo. vert mo 'di ba? Pero ayun, reading books and listening to music. And of course, especially journaling. Gusto ko pag magsusulat ako, mag-isa lang ako. Saka magsusulat ng kanta. Yes. Kaya soon. Guys, kayo ba guys? Sa tingin nyo ba kayo ay isang uri ng introvert? Hindi. I mean, Since birth. grabe, no? Oo eh. Galing mo. Perfect. Sino yun? Hindi kayo guys, sa tingin nyo ba, na-view or na-perceive nyo yung sarili nyo bilang isang introvert? No? Kasi, and ano rin yung thoughts nyo, no, sa introvert? Sa tingin nyo ba, good thing yung introvert? Sa tingin nyo ba, pag may friend kayo na introvert, nilalayuan nyo siya, binibigyan nyo siya ng space or time, para alam mo yun, magkaroon rin siya ng ng me time na kahit kasama niya kayo, comfortable pa rin siya na kasama niyo. Okay, tignan nga natin ang ating mga comments. Ayan. Let's see. May nabasa ako. Hi, Kuya Daven. Thank you for welcoming back. For welcoming us back. And, okay, sabi ni Kael, versatile. Taray. Okay. Sabi ni Ate Lara, vertical. Wow. Napaka-birth talaga naman ng ating mga mahal na interns. At sabi ni, Uy! Ja! Hello, ate! Hi, Ja! Kamusta? Sana wala ka na masyadong ginagawa bago ka graduate, nakakapagpahinga ka na, and nakakapag-ready ka na before graduating. Si Ja ay katropa natin yan, nakasama ko yan sa pag-i-intern sa
our beloved company. Yes. Yes. Yan, siya si Si Lottie Lottie B. B. Also known as Lottie B. For the curl kasi. Ayan, sabi naman ni Sir Loy, was once an introvert but became an extrovert. So, diba? Parang, Shifting. hindi. Mali. Ano siya? Nagko-convert. Ang galing mo dun, Broski! Ganon, di ba? Parang hindi naman laging permanent yung pagiging introvert or extrovert natin. Kasi I can say, no, na before, I was really a social butterfly, di ba? Na lagi akong outgoing. Pero as time passed by, nag-shift din eh. May times na talagang introvert ako, may times na outgoing ako, extrovert ako. And sabi naman ni Angelica, was once extrovert, naging introvert. Angelica, okay lang yan. Mga converter sila. Nako-convert talaga sila, Yes. no? Sabi Ayan naman ni na. Ruby. Ano sabi ni Ruby? Heart. I Heart. heart you too. Oy! Si Direk Rodel. Hello, Hi, Direk! Direk! Good evening po. Magandang gabi rin po sa inyo. Direk Rodel Mercado. Sana po ay masarap ang inyong ulam. Yon. Sabi naman ni Kyle, mako-consider ko po ba na introvert ako if I mostly enjoy being alone but super expressive pag comfortable sa kama. Ay, ano? Kasama. Huy, hindi ka Okay. ganun. Mali. Alam mo, pag-uusapan natin dyan, may specific verb para ata dun eh, di ba? May vert pa yan. Okay, Wait ano lang. ba ang mga comments natin? Ayan, sabi ni Ate Lara, as an introvert, gusto ko na pong umuwi. Ayun, very good ka. Lagot ka. Lara. Lagot ka. Oy, ingat ka, Lara, sa pag-uwi mo, ha? Sabi naman ni Lynn CVA. Tita ko yan. Ay, okay. Tita ko yan. Ayan si Jollibee. Ay, Tita Lynn, kamusta po? Yun yung nagdadala ng Jollibee. Tita, hindi niyo ako dinadala. Ay, hi, Hi, Carmela! Carmela! Hi, Carmela. Sabi niya, hi, Rian and Charles. Hello. And, sabi naman ni Tita Ann, Kahit ano pong personality, okay lang as long as totoo sa sarili. yun ang importante at mahalaga. Tama. No? Totoo ka ba sa sarili mo? Minsan. Sabi nga kay Mama Otlum, di ba? Totoo ka ba? Sige. Oy, Kuya Edong, kumusta? Hi, Kuya Ed! Zaira, sabi ni Zaira, me po kapag may friend ako na introvert, hinahayaan ko ako lang lang. sila na mag-shave ng Mag-save! energy. Mag-save Mag-save ng ng energy. Ako kukulitin. Kukulitin ulit. Okay. Oo. Okay. Ano, kung may introvert riyan, ano naman ang iba pang uri ng mga vert or personality? Ay, itong vert na to, favorite ko to. Kasi feeling ko ako to eh. Extrovert. Extrovert. Yon ay ang pagigay ng energy from social interaction or generally outgoing. So, extrovert, loud or just energized. For example, you walk into a room full of people and instantly feel alive. Talking feels natural, not forced. Are you being loud or you're just naturally a social butterfly? Ikaw, are you being loud or naturally a social butterfly? Both. Both. Kasi feeling ko pag social butterfly na ako, tas comfortable ako sa mga taong nakapaligid sa akin, nagiging loud ako. Parang ganito. Kasi I'm comfortable talking to you. Thank you for being talking to you, guys. Yeah, kaya extrovert ako, guys. Pero can I ask a question? Go. Ano yung mga bagay na na-enjoy mo bilang extrovert? Diba? Bida-bida po kasi ako. So, I like performing. Hindi naman halata, Performing. diba? Performing or like, mas gusto kong nakikipag-socialize sa ibang tao. Yes. Lalo na nung nag-shift ako. Mm. Mas na-enjoy ko siya kasi everyday may nakikilala akong bagong tao. Hindi lang yung circle of friends ko from my current course, pero nakakilala ko ng iba't ibang personalities. Alam mo yun? Parang hindi ka nakikipagplastikan but you're trying to get to know them better. Pero bigyan mo naman kami ng background kung ano nga ba yung course mo ngayon. Before, I'm a pharmacy student. And now, nag-shift po ako to BA Communication. And I'm glad na na-enjoy mo naman. Yes! Nakakatikim na po ako ng uno. Ikaw, Ako? extrovert ka ba? Or... May times. Extrovert in a way na I really love talking to people. Diba? Especially kung comfortable. Oo, komportable. Hindi ba invertible yan? Ay, hindi. Hindi. Pero anyways, ayun.
I really love being extrovert and gusto ko rin sabihin na kung gusto nyo, kung kayo man ay extrovert and gusto nyo rin makipag-connect or makapag-build ng relationship with other people, I highly recommend reading How to Win Friends and Influence People. Yan, isa yan sa nakatulong sa akin kung paano maging extrovert in a right way na, alam mo yon, okay sa ibang tao and okay rin sa'yo, beneficial rin sa'yo. Kasi may nabibuild ka na connections, okay yung mga taong nakapaligid sa'yo, the way you move, the way you act, the way you behave. Okay na okay. And ayun din, gusto ko rin sabihin na being an extrovert, it helped me na gumawa ng relationship or good relationship with other people. No, na hanggang ngayon, nandun pa rin yung relasyon na yon at tinetreasure ko pa rin siya. And gusto ko rin sabihin na, alam mo yun, minsan okay lang rin naman maging introvert na hindi tayo nagsasalita. Pero always remember that the mouth that don't open doesn't get fed. Kung nahihiya kang mag-reach out, kung nahihiya kang go out dun sa comfort zone mo or i-pass mo yung comfort zone. Sorry, hindi ko maalala. Nasa dulo ng dila ko yung right term. Mas okay rin na, alam mo yun, na mag-reach out kahit papano or makipag-socialize kahit papano. And kayo guys, sa tingin niyo ba extrovert kayo? And kung extrovert kayo, ano yung mga pinakagusto nyong bagay na bilang isang extrovert? No? Okay, basahin niya muna natin ang ating mga comments down below. Andyan si Micaela Seals. Sabi ni Micaela, can I ask a question po? Since introverts are often deep processors and excellent listeners, anong mga strategies ang ginagamit para masiguradong yung mga quiet voices na ito ay naririnig at nabibigyan ng halaga, lalo na sa ilang professional setting na madalas dominated ng mga outgoing personalities? Rian, do you have an answer for that question? Siguro, for me, binibigyan dapat sila ng time to voice out yung mga opinions nila in life. Yung time na dapat comfortable sila, hindi yung feeling na napipilitan sila or what. Dapat, yes, next! Okay, if ever man na na-experience mo yung mga quiet voices, I know, I'm familiar with it, yung mga quiet voices, especially pag wala kang kasama, ganyan, mas okay na sa straight out mo siya or na-filter mo siya. So, ayun nga rin, sa akin, pag may mga quiet, may mga voices ako naririnig, sinusulat ko talaga. So, ikaw, mas okay na i-assess mo yung sarili mo. Ano nga ba yung mga voices na naririnig mo sa utak mo? And paano mo nga ba siya i-approach? Paano mo siya i-handle? And saan nga rin ba ito nanggagaling? Para malaman mo at maging familiar ka rin doon sa boses na yon at maging comfortable ka na marinig yung boses na yon. Mas nag-o-obey yung boses na yon sa kung ano yung gusto mo rather you obeying that voice. Kasi 'di ba minsan mas nakikinig tayo sa boses imbes na sa kung ano yung gusto natin talagang gawin. 'Di ba? At andyan, sabi ni Direk Rodel, sana na-answer ko yung sagot mo, no, Micaela. And sabi naman ni Direk Rodel, extro or intro? Di yun ang ginagawa sa mga host ng talk show o newscasters sa newscast. What? Ano daw? Ano? Di ba ka meaning ni Direk, ano? Di ba ka meaning ni Direk, kapag it's either sumasampa ka sa stage or sa camera, dapat ba introvert or extrovert ka? Feeling ko ganun yung meaning ni Direk. Ikaw ba? Anong pagkaka-interpret mo? Sa akin, I think direct text na lang tayo. Direk Hindi, po. ulitin natin basahin, okay? Sabi ni Direk, extro or intro din. Di yun ang ginagawa sa mga host sa talk show or newscasters sa newscast. Okay. Yung pag nagiging extra ka, di ba? Oo. Or ay, okay. Ano? Tulad nun, kanina, bago ka pumasok, in-intro muna kita. Ang galing! Perfect! Palakpakan naman dyan!
may kasamang hiyawan! Okay, maraming Very good, salamat. very good. Medyo paus pa yung boses po nila. Hello, Kuya Hi! Charles and Ate Rian. Ay, Kuya. Hello. Panging clicker. Charing. Yes, sana nga. O, at andyan si Boss James Tibe. Isa po siyang SK Kagawad from North Daang Hari. Shoutout po sa iyo, James Tibe. SK James Tibe, kamusta ka? And sana, libre mo ako ng kape soon. Ayan At na. sana all approve ang budget. Oh. Kasi sa amin, hindi namin sure kung ma-approve yung budget namin. Ayan na. Ay, Boss Twings! Meow, 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 meow. Good evening, ate. Good evening, Boss Twings. And sabi ni... Nang nanay ko. Ay, Tita Rog. May friend akong introvert, pero pag interesado siya sa topic, grabe naman, hindi mapigil sa kakatalk. Kasi nga, di ba minsan ang... Okay. Kasi nga, mother dear, ano siya, comfortable na siya sa nakakausap niya. Kaya nagiging extrovert siya sa mga taong kilala niya, comfortable siyang makausap. Baka kaya siya introvert kasi, syempre, kailangan niya ng me time. Kailangan niya mag-recharge or mas gugustuhin niyang mapag-isa. Yes, may pray time, gano'n. Pero 3 days. just to give an information dun sa mga hindi nakakaalam. Mga introverts po kasi para sa akin, minsan medyo mahirap silang ma-approach, pero alam mo yun, once na comfortable na sila sa mga taong kasama nila, doon na rin talaga lumalabas yung tunay na personality nila. Yes. No? 'Di ba? Tulad ni di ba? Hindi naman siya ganun dati. Pero ngayon okay na rin. Oo, nakakasalubilo na natin siya, no? Oo. At nandyan din si Mami Ray. Ray. Ayan na. Mami Hello, Ray. Mami Ray. Ay, naku, extrovert yan siya. Ay, si Mami Ray? Hindi ba? Minsan. Okay. Ito. Converter? Ganon. Ay, Ayan. sabi ni Tito. Tatay ko. Tito Do. Wag mo lang ituloy ako na magbabasa. Introvert ako yan. I just simply want to save my energy. Yes, Ay. taray, power Save ba? my energy. Thank you, Tito. Pero alam mo si Tito, feeling ko yung pag-save ng energy ni Tito, nilalabas na rin yung energy na yun pag okay na siya sa tao. Kasi I remember nung mga times na nagre-rehearse tayo sa Erewhon, lagi ko nakakausap si Tito, lagi ko siya nakaka-small talk sa mga bagay-bagay. No? Bago tayo umuwi, ganyan. Words of wisdom, mga ganun. Minsan nga, nag-rap pa siya eh. Ay, taray! Rap. Okay. Si Miss Maymay. Hala, nanonood si Miss Maymay. Oo. Di ba friend mo yan siya? MMM. Miss me. Hi, Miss Maymay. Kamusta po kayo? Hello po. Oo, kung may MMM, andyan si Candy Cotton. Hi! Hi! Hello. Ate Sally. Tama ba si Ate Sally yun, di ba? Ate Sally. Hello po. Okay. Uy, kanina nandyan ka lang, di ba? Hi, Sir Vito. Hi po. Good evening. Yes, hello po. Okay. So guys, no, di ba may mga iba't ibang words po talaga tayong kailangan alamin para ang advantage po natin neto, pag alam natin yung mga words na yon, alam natin kung paano mag-approach sa tao o kaya kung paano lumayo sa tao, lalo na kung pervert po sila. 'Di ba? Okay, Rian, ano ba yung mga iba bang klase ng verb na meron tayo? Next is ambivert. A balance of both. Kumbaga, pwede siya maging introvert, extrovert, can acquire both traits of intro and extro. So, ambivert, best of both worlds. For example, some days you want company. Other days, even replying feels exhausting. Do you switch depending on your mood or the moment? But ambivert is real or not? According to the psychology, ambivert is not true. Pero nung may nakausap kang professional, anong sabi niya? Hindi raw talaga totoo ang ambivert. Ano? Tanong ko kay Google? Hindi kanina, di ba parang may kausap kang ano? Oo. And para sure. Sabi niya kasi, hindi daw. Sabi ng psychologist mo. Oo, yun siya. Pero, sa ibang research kasi, nung research ko siya kanina, sabi, parang real siya. Pero, yes, mag-base tayo sa psychologist na hindi yan siya true. Oo. Okay. Pero alam mo, personally, ako, from being an extrovert, parang nako-convert na rin ako sa ambivert. Actually, ako din. Kasi you have to love those quiet times no? Especially pag mag-isa ka. Kailangan mo ring i-treasure yun. Tsaka pag sobrang pagod ka na,
or like gusto mo nang mag-rest, alone. Mm. Ako din kasi minsan, napapagod ako sa kaka-chat. Kaya minsan, mas gusto kong mag-do not disturb, ganyan. Mm. Before talaga, nung high school ako, sobrang hindi ako nagre-reply sa GC. Sa mga tropa ko dyan, lahat po ng GC natin nakamute. Kasi ayoko talaga mag-reply, ayoko mag-backread. Napapagod ako, guys. Mm. Sa personal niyo ako makakausap ng ganito kadaldal, pero sa chat, no. Mm. Ikaw. Ako. Wala, ito So, ako. ikaw. I came, I saw, and I conquered. Oh. De, joke lang. Tawag dito, ayun din, ayun, yung gusto ko sabihin is, kasi minsan, pag quiet times, minsan hindi tayo komportable, di ba? Minsan yung mga extrovert, hinahanap-hanap nila yung feeling na outgoing sila socially, di ba? Tapos, minsan kasi, ang gusto ko lang sabihin is sa mga extrovert dyan or sa mga taong may mga quiet times talaga, alam ko minsan mahirap makinig rin sa mga boses na naririnig natin sa utak natin. Diba? Kaya mas okay din na alamin natin sa sarili natin kung paano ba tayo magiging komportable sa mga boses na yun. Ayun. Yun siya. And I hope babasa na natin ang mga comments down below. I hope. Yes! Ano ba ang mga comments natin down below? Ayun, nagtanong si Maka Josh. Question po. Do you usually start conversations with stranger po or do you wait for them to approach? Ay, ako, talagang ako. Kumakalabit ako, nang sustorbo ako. Oo. Talagang, sir, may 5 piso ka kaya dyan. Kulang yung pamasahe ko eh. Oo. Alam mo ba, kwento nila mama at papa nung nakaraan, di ba, nag-rehearse tayo ng Banaag. Banaag yun. Tapos, di baba na kami lahat. Ang Charles, nag-approach siya nanay at tatay ko. Nakakotse kami guys Yung mura pa yung gas, kaya nagkakotse pa kami. Pagkababa ng window, ay ang Charles, nilusot ang ulo sa window. Nag-bless na nanay at tatay ko. Nagulat sila, bes. Ganun siya ka-approachable. Hingi kayo sa kanya pera, baka meron. Hindi. It's a sign of respect din naman. Diba? Oo naman. Kaya favorite ka ng mga magulang ko. Siyempre, sino bang walang may favorite sa akin? Ako na to eh. Yabang, no? Yabang. Sorry. Pero ayun, okay rin naman yun, di ba? Siyempre, Oo minsan naman. kasi, mas pipiliin natin na hindi mag-approach ng tao kasi nahihiya tayo. Paano yun kung it's a time or it's a situation to show respect? Di ba? It's a time to show or to stand up for the truth. Di ba? Minsan naalamin din natin na kung paano natin siya maipapakita to an extent kahit na hindi tayo sanay na maipakita yon o maparamdam natin yun sa ibang tao. Ayun. Amen. And sabi rin ni Mami Ray, yan ako talaga ambivert. ako. Oo nga, ma'am. Okay. Based on my observation, yes, ambivert ka. Okay. Pwede mo bang i-elaborate? Kasi si Mommy Ray, since nanay nga natin siya dito sa first son, most of the time, lagi niya tayong kasama, so extrovert siya. Pero, alam mo, may mga me time talaga si Mommy Ray kapag nagme-makeup, kailangan focus siya dyan. Lalo na kapag tandang sorry siya. Ay, dapat ang mga white hairs, dapat detailed yan siya kada kanto. At, kapag si Mommy Ray nasa show at walang nagtitake ng lead sa aming mga actors, naku, mabibeng-beng talaga tayong lahat pag hindi tayo sumunod. Oo. Tama naman. Tama naman si Mami Ray. At tama ka rin diyan. Sabi naman ni Zaira, masaya being an ambivert. Kasi you can manage yourself po, depends on the situation. Oo. Tulad nung nakaraan. Okay, ano yun? Chinika lahat ng ganap backstage. Yes, si Zaira kasi nung nakaraan, very extrovert siya nung first show ng, first day ng show. Actually, napansin ko yung shift. Very huggable, very clingy si bakla. Pagdating ng Sunday, ay! Lagapak si bakla, for the sleep siya. Ubos ang social battery, no? At sabi naman ni Lorraine, okay lang po, marami po talagang converter. Oo. Yes. Thank True. you. Sabi Sabi ni naman ni Mami Mami Ray, talaga ka. Talaga, yes. Talaga ba rin na napapagod ka talaga? Rian, talaga ba Rian, napapagod ka talaga eh. Pag nagbe-video ka sa akin, naloloka ako sa'yo eh. Super ingay mo kaya, hehe, aliw much. Okay, pero
guys, no, let's appreciate then those friends na extrovert, no? Kasi minsan sila yung nag-aangat ng energy natin eh, no? Huwag natin sila masyadong kainisan, no? Kung minsan ginagawa nila yon, it's just to try, Uplift. na i-uplift yung energy, yung mood natin. Isipin mo naman kung Ganyan lang kayo. malamya kami ngayon nagkasalita, diba? Tapos kayo, perfect. nanonood kayo sa screen nyo, ano mararamdaman nyo ngayon? Para bang sana Kaya diba, we are set Dapat- na para dapat sa inyo kayo, lahat. Maraming salamat po. Sabi naman ni Lara, but you can be the same of two kinds just because of some situations. Sino nagsabi nun? Sabi mo yun? Sige, ikaw na yan eh. De, pero, oo naman, diba? Hindi natin pwedeng pilitin yung sarili natin sa feeling ng iba. Ay. Sorry. Uy, hindi tayo ganun. Okay, next. Joke lang. Pero totoo yun, di ba? Mahirap pilitin ang sarili natin na maging isang taong hindi naman tayo. Yon. Sabi naman ni Boss Wedge Si Pumali. Tito. Hi, Hi! BFF! Tito Wedge. Sabi naman ni Lara, fact, there are introverts who can manage to present themselves without stuttering. Stuttering. Yes, and there are extroverts who cannot do a formal public speaking properly. Oh. Ikaw ba, bilang isang extrovert, na kapag may mga moments ka na ba na nahihirapan ka na i-present yung sarili mo, especially sa public speaking? For public speaking, since kakatapos na ng speech ko sa... Mga jitters, di mga ganun. Hindi. Mostly kasi, it's either ako ang leader or for individual purposes. Since kakatapos lang ng PerpCom speech presentation ko, okay naman siya as long as aralin mo talaga yung Pag knowledgeable ka topic. talaga dun sa pyesan. Pero, pag yung mga role plays na ganyan, tapos like sobrang clutch, ay girl, for the stutter ka talaga. Lalo na kung English, tapos para siyang tongue twister. Mahirap, no? Especially pag English. Kasi nandun yung kaba na mamaya, Mamali hindi yung mo ma-pronounce na diction, maayos, yung o yung diction mo hindi pronunciation, yes. maayos. Ako personally, na-experience ko din yan, especially sa public speaking. Even though, alam mo yun, may background ka naman sa public speaking, sa pagpresenta ng sarili mo, may mga times rin talaga na nahihirapan akong i-present yung sarili ko. Pero, every time na nasampa ako ng stage, every time na magsasalita ako sa harap ng maraming tao, and every time, kahit yung etong up, top, down, low lang, may jitters pa rin, may kaba pa rin, na alam mo yun, medyo kinakabahan akong sabihin kung ano dapat yung sabihin ko, i-present yung sarili ko. Pero, pagkatapos ng kaba na yun, pag nag-start na nawawala rin. And I think yung kaba na yun, mas importante. adrenaline rush. Mas importante yung kaba na yun. Kasi yung kaba na yun, mawawala rin naman yun eh. Kumbaga yung courage and confidence. Yung confidence, parang hindi mo siya ma-experience after ng before mo gawin yung isang bagay. May experience mo sa after. After. Okay. Anyways, sabi naman ni Micaela, if you have a chance to pick one, ano ang mas mahirap para sa iyo? Ang humarap sa maraming tao o maging isang kwento? Ano ba? Humanap ng boses bilang isang introvert o ang humanap ng katahimikan bilang isang extrovert para mas marinig ang kwento ng iba. Ako muna. Okay, go na. Present po. Ako, yung humanap ng katahimikan bilang isang extrovert para marinig ang kwento ng iba. Kasi, sa school to, as a leader, dapat, kung extrovert ka, dapat ma-gather mo yung thoughts ng grupo mo. Give them a time to process. voice out their opinions. Tsaka, minsan maging listener ka din kasi madami ka din matututunan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ikaw. Well, nasabi mo na lahat eh. Press 1. Hindi, tawa naman. Mas okay rin na humanap ng katahimikan bilang isang extrovert. Kasi minsan, di ba, may times na yung ibang tao, mas pinipili na lang nilang pag-usapan yung mga bagay na mostly about themselves.
na to the point na nawawalan na sila ng oras o ng attention sa kung ano yung sasabihin ng iba. Okay din na makinig sa opinion ng iba. And to do that, you need to open your eyes. Your Joke lang. ears. You need to be ready to listen. And alam mo yun, humanap ng katahimikan para magbigay rin ng spotlight Time, or ng time or ng space para dun sa magsasalita. Yan. Anyway, isa naman ang susunod na ating type ng word. Ayan. Type ng vert ay omnivert. Ayan yung sa Ben 10, di ba? Dinosaur ka na. Hala, ano yun? Ano yun, Ben Ben? 10 and the Omniverts. Ha? Sorry guys, hindi ako, oh my God. Si Dora kasi pinanonood ko, Ay. tsaka si Barney. Omniverse ba yun, guys? Omniverse. Okay. Sorry, akala ko Omniverse. Ano yun? Bakla ka ng taon. Omnitrix. Omnitrix pala. Akala ko Omnivert. Okay. Ano ba yung Omnivert, Rian? Sabihin mo nga sa amin. Omnivert is nakadepende sa environment or situation. So, ito ba ay mood-based or people-based? For example, with the right people, you're outgoing. With the wrong ones, you shut down completely. Is your energy about the mood or who you're with? But omnivert is real or not? According sa psychology, ito ay not true. Hala! Ibig sabihin parang ambivert din siya. Eh, paano yun, Rian? Bakit may mga nagsasabing omnivert sila? Ano masasabi mo doon? Feeling ko sila yung mga taong naka-base sa environment. Mali, ganun. Feeling ko naka-base sila sa environment, tsaka sa sitwasyon. Okay, Or parang ina-observe nila yung mga kumbaga tao. reflective sila sa kung ano man yung mga bagay na nakasurround sa Gets kanila. Di ba? Yes! Alright. Right. Okay, so kumbaga para silang nag-a-adapt. Di ba? Okay. Adaptive sila. Adaptive sila. Ano pang may mga examples ka ba ng ng omnivert? Ako, siguro pwede bang self-example ka? Kapag, lalo na kung yung era natin na sobrang ibago yung mga actors, ganyan. Syempre, kailangan mong matansya yung surroundings mo na bago mo sila like kausapin or i-approach. Parang, syempre, kunwari, kimik ka muna. Tapos, at saka mo parang tansyahin, ano ba? Basahin mo muna yung tao if, okay, good mood ba siya? Or what? Okay, pag pinabasa mo yung tao, usually saan ka tumitingin? Ako? Sa instructions. Mali! Saan? Inaobserbahan ko muna sila kung ano ba yung personality nila. Parang, gina-judge? Okay, guys, alam niyo kung anong ibig sabihin pag anong klase ng vert pag observant ang isang tao. Ano? Observative. Ay, Ayan, mga partidonatics. Ayan po tayo. sorry. Pero ang gusto kong sabihin, kumbaga, ang mga omnivert is mirroring. Di ba? Doon sila nagbe-base kung ano nga ba yung mood or energy ng mga tao. Kasi isipin mo, di ba? Pag tayo may kausap na tao na 2 or more, tapos papasok ka, ikaw, anoin mo muna di ba? Aralin mo muna. Ano bang, neto? May tira ba to? Ganon. O ano bang intention neto? And doon ka magbe-base kung ano rin yung ipapakita mo sa kanila, paano mo i-representa yung sarili mo, paano ka magsasalita, kung magiging keyword ka ba, o magiging Kimi ka lang. kimi ka lang. Okay. Kayo guys, sa tingin nyo ba may mga tao na kayong nakilala o sinasabi nilang omnivert sila? Or kayo mismo? O kayo mismo, omnivert ba kayo? Sa tingin nyo si Jessica Soho, omnivert kaya siya? Yes! Magbasa tayo comments, ano?
Okay, sabi ni Teacher Gerald, hello po! Hi, Teacher Gerald! Ayan yung teacher mo sa mathematics, right? Teacher natin sa Daphne. Oh, Sir Gerald! Oo. Okay, ayan yung talagang... Yan! Wow! Perfect. Okay, hi Sir Gerald. I miss you. Thank you for teaching us how to dance. Yes. Teach me. Yes. Si Shirasi Shimizu Misuki Angelica. Suzuki Hanabishi. Suzuki. Joke lang. Si Shirashi Mizuki Angelica. Wow. Good evening po, Ate Sa Ria. tingin mo, pinag-ibig ko na. Shout out po. Good evening. Good evening. Okay, ano pa? Sabi ni Ayan. Tita Ann, how do you handle social Social burnout? burnout. Uy, ayan. Uy, guys, kung may questions man kayo sa amin, mas okay na I-voice i-comment- out nyo. i-voice out nyo Oo. na rather than being introvert. True. Okay? Pwede ba nating balikan yung question ni Tita Ann? Ayan. So, ayan. Dahil medyo parehas tayong extrovert. Oo, Paano natin sasagutin yan? Rian, Ako? how do you handle a social Social burnout? For me, thank you for the wonderful question. For me, I handle my social burnout lalo kapag may pera. Mall. Retail therapy. Mm-mm. Mm. It's either mag-window shopping ako or talagang bibili ako ng mga essentials. Kung hindi naman essentials, yung mga luho ko. It's either online shops or sa mall talaga. Or bonding with friends and family. Ganun. And feeling ko hindi ko kayang magpahinga mag-isa. Or carry, pero ano yung kapag nasa kwarto lang, ganun. Tapos kailangan ko lang, as in tulog. Lalo na ng mga nakaraang show, kailangan ko talaga ng tulog, pahinga, tulog, kain, ganyan. Ikaw, paano mo na-handle yung social burnouts mo? Since ang dami mong ganap sa life. Thank you for that wonderful question. I handle my social burnout very well. Nice. Perfect. Pero I handle it by coping up or adjusting, especially with the fast-paced environment na, ayun nga, na meron ako. Sabi mo nga, marami akong ganap sa buhay. So, I make sure na meron pa rin akong time after nung mga ganap na yun, mga events na yun, para magpahinga. And to, alam mo yun, go back dun sa rhythm ko. 'Di ba? Kasi syempre lahat naman tayo may sarili-sariling cadence and rhythm sa pag-approach natin sa araw na yon, sa week na yon, sa seasons ng buhay natin. And of course, gusto ko rin sabihin sa lahat, you can't force old rhythms in new seasons. 'Di ba? So ayun, para sa akin, ang ginagawa ko, nagpapahinga, ginagawa ko yung mga kailangan kong gawin bilang si Charles na nasa bahay, yung ano ba yung mga chores na natambak na, Sipag. yung, ayun, yung pag-organize ulit nung kwarto ko. Kasi di ba alam naman natin, Organizer ka pag pala. social burnt out, tapos tuloy-tuloy yung mga events natin, minsan nakakalimutan natin paglaanan ng oras at ng pansin, yung mga bagay na personal para sa atin. Minsan nakakalimutan mong maglaba, Maglinis ng kwarto. maglinis ng kwarto. May kilala nga ako, nakakalimutan magpalit ng brief eh. Yay! Sino yun? Joke lang. Charit. Pero ayun, yung pag-adjust ulit doon sa rhythm mo, importante yun. Yung pagbigay sa oras mo ng panahon at ng space para maging ka na ulit, ready para sa susunod na mga Bakbakan. pagsubok ng buhay. Okay, I hope I answered your question. Yes. You answered so nice. Thank you so much. Next. Let's proceed to the next question. Miss Zaira. Wow! Ngayon ko lang yan narinig. May omnivert pala. Yes. So, what's the difference of ambivert and omnivert? I-replay mo na lang yung mga sinabi namin kanina. Spelling. Charet. Okay. Oy, nag-research ako. Ay, talaga? Kung ano yun? Talino? Okay. Makitang tao. Charet. So, based sa aking na-research, ambiverts are consistent, where omniverts are situationally unpredictable. Tapos yung ambiverts ay nag-a-adapt smoothly, and omniverts change depending on the mood or environment. Please elaborate. Can you repeat the question, please? Oh my goodness. Kaya mo yan. Sorry. Medyo nag-space out ako. An ambivert is a person who are flexible, adapting their social behavior and situation.
And then, ang omnivert naman ay, ano? Swings Situationally. rapidly. Okay. So, ang omnivert, ayan yung mostly nag-a-adapt. Pero yung omnivert, ayan yung Nagsiswing. nagsiswitch. Kumbaga, parang Meissner technique. Nagsuswitch Di ba siya. ganun yung Meissner technique? Yung kung ano lang yung kailangan na emotion doon Yun sa na yun. situation na yun, kailangan may bala ka na for that. Oo. Tapos pagtapos mo na yung emotional objective mo doon sa una Switch. mong bala, Scoop. pak, switch. Sabi nga ni Direk. Oh, pak, Switch. pak, Scoop! ayun, Oo, ganon. Ganon siya. I hope na sagot namin yung tanong mo, Zaira. Very insightful. Kung hindi naman, text mo na lang si Rian, pag-usapan yung mamaya. Kaya i-google na lang. Sabi naman ni Lara, it's a skill then, not a person. Oh! Parang ikaw na lang pumalit, Tine. Damn! Oy, pero tama naman. Hindi naman siya laging, well, I cannot really say na skill, pero trait. Diba? Parang mas okay na trait. Pero pwede rin skill. Ikaw na yan eh. It's your perception. That's Kwento you. mo yan. Oo. Do what's work for you. Next. Sabi naman ni Zaira. naman? So yung omnivert ko is like nakiki-humor. Oo. Sabi naman ni Kiana, Aliyah, Cervantes, sana all madaming ganap sa buhay. Siya po. Wala eh, ganun talaga. Diba? Ang dami talagang comment nung Lara, no? Sabi Lara, for real, ambiversion. Ambiversion. Just there to confuse you who you really are. Confused ka ba? Alam mo kung anong tawag sa confused? Ano? Confusion. Oh. Sabi naman ni Kuya Ryan. Hi, Kuya Ryan. Tama ka, Kuya Ryan. Omnigiri pala ko. Yes. Nice. Ang Sarap mo, galing-galing. Ayan. Okay. Ano nga ba ang ating next topic for tonight? Ayan, So, ay ang pagiging... Social battery check. Battery check! So, Ikaw. Sige, social battery check. Example, after a long day, you can either go out with friends or stay home alone. Which one actually helps you feel better? Diba? Sa mga buhay, may mga panahon na talagang susubukan tayo ng tadhana. Ayan ay ang pagsabi o pagtanong ng tropa mo kung available ka ba mamaya. At pupunta kayo ng poblasyon para uminom. And it's up to you para alamin o i-check ang social battery mo. Mas importante talaga na bago pumunta sa isang event o sa isang lugar, ay tatanungin mo muna, kaya ko ba? Nakapag-charge ka ba? Oo. Meron ba akong battery na natitira para makapag-socialize? O mas pipiliin ko munang mag-isa at magpahinga? Kasi importante yan, guys. Minsan kasi pinipilit natin yung sarili natin na pumunta sa mga ganong klaseng event na minsan, ikaw, tatanungin ka, Rian, pwede ka ba ngayon, gusto ko sanang mag-coffee date and mag-aral sa coffee shop, pwede mo ba akong samahan? Ikaw, galing ka ng event, galing ka ng shows. So, importante rin na meron tayong social battery check. Diba? So, right. Okay, ano pang masasabi mo? So, ako kasi lagi ako naubusan ng social bat. Lalo na kapag sobrang taas ng energy ko. Ay, girl, siguro mga ilang hours pa lang, ubos na yung battery ko. Lalo na pag nasa school ako. Bakit ilang milliampere ka ba? Ha? Grabe. Di mo nalata, di ba? Laki, di ba? So, madami akong charge. Charles, no? Grabe. Parang more than 200% yung charge ko ngayon today talaga, ate. Okay. I-state, hindi ko na-expect. Natanong pa ba? Okay. Na para bang... Okay, go on. Ayan. So, next. So, gano'n, no? So, kailangan talaga nating i-check ang ating social battery palagi. And ang next, syempre, di ba, kailangan rin natin i-consider ang ating environment. So, guys, environment matters, di ba? Alamin natin kung nasan ba tayo. Di ba? Kung ano ba yung nakapaligid sa atin. Para alam rin natin kung ano yung klaseng vert yung ipapakita natin. Di ba? Kasi, pag hindi mo alam, minsan, lumalabas sa insensitive ka, minsan naman out of place ka. So it's also important for us to adapt and to perceive muna and to understand kung ano nga ba yung sitwasyon o yung environment na naroon tayo. Okay. Galing. Ikaw, Rian, ano masasabi mo ron?
So, pwede mag-example muna tayo? Okay, what's your example? Environment matters. For example, at work or school, you're quiet. With friends, you're a different person. Does your birth type change depending on where you are? Ikaw, Mm-mm. how can you answer that question? For that question, for that inquiry, I'll say that Later. cute mo! Oo. Okay. Ako, depende talaga sa environment. Kasi nga, tulad ng sabi mo, minsan, kapag lalo na yung mga nakapaligid sa atin is, minsan introvert, tas tayo, extrovert tayo. Parang, nato-turn off sila kasi nga, ayaw nila ng loud person. Kaya parang, na-off sila, ganyan, parang, step back muna tayo, parang ang lakas ng energy neto nila lang na to. So parang, me time muna, ganyan. Kaya kailangan mag-observe ka muna talaga. Pakiramdaman mo yung place, yung mga tao, na dapat may ethics ka, guys. Yes, kumbaga, always remember or always know your principles. Yes. Diba? And of course, lagi mong tandaan kung sino ka nga ba talaga. Kasi minsan, pag nasa mga ibang environment tayo, nakakahawa yung personality nila. 'Di ba? Sabi nga yung paglagay lang ng isang bad apple sa basket ng apple. Pagkatapos ng ilang oras, pwede na silang maging bad apples lahat. 'Di ba? So always know who you are. And sabi nga ni Lara, dalawa Ayan lang naman ang siya. nasa Myers-Briggs Ang from taray. Carl Jung's theory of psychological type, introvert and extrovert. Thank you for letting us know that, Lara. Citation? Yes. Uy, Lorraine! Shit, naawa si Lorraine sa atin. Thank you, Lorraine. Lorraine, biglang awa. Thank you Tama po! Okay. Thank you. Thank you, Lorraine. Ito. So, labels versus reality. Guys, sa tingin nyo ba, Oo. Ayun yun. Guys, so nag-zone out na siya. okay, labels versus Reality. reality. For example, ano nga ba ang ibig sabihin ng labels versus reality? You call yourself an introvert, but people say you're not. Are labels accurate or just convenient explanations? Ikaw. Who are you? Makinig ka. Ay, spoiler. Di ba? Charet. Hirap to Well, para siyang feedback, gano'n. Feedback. Ng tao sa'yo. Input and output. Di ba? Oo. Yes. Parang you have to, yes, you have to. Kumbaga, related rin yan sa sinasabi ko kanina, no? Na parang, importante na malaman kung ano nga ba yung, kung ano nga bang klase ng vert ka. Or kung ano talaga yung personality mo. Kasi minsan, may mga feedback around us. And that's just their Point of view. Yes, point of view. Ikaw, sabi nga ni Mami, mas mahalaga na kilala mo yung sarili mo. Ayun lang. And maraming salamat po, guys. Questions from Sabi our ni audience. Tita Ann, do you think it matters if one partner is introverted and the other is extroverted? Opposites attract? Single po ako, siya po tanungin nyo. Sa akin, okay lang. Pero, mas okay rin na may similarities kayo kahit papaano. Hindi naman kasi lagi doon nagbe-base di ba? Kung ano yung trait, di ba? Siyempre, may mga tayo, tulad nga ng pinag-aralan namin sa marketing. Yes. May SWOT tayo. May strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Ay. So, it's better na ina-assess natin yon. Sabi nga ni Rian, yes, may times sa opposite attracts, pero okay rin pag similar kayo. Diba? Yes. So, right. And, this is it. Ang pinakahihintay ng lahat. Nandito na tayo sa pinaka-paborito kong part ng Up, Top, Down, Low. Ito ay ang Wet Confession! Ito ay ang wild, exciting, and true confessions. Ano nga ba ang sinabi ng ating first confessor for tonight? I never... Ayan na. Okay. Hello. Okay.
Ano ba to? Parang MMK ang atake? Yes. Dear Mom, dear Charles, hello. I just want some advice and want to get some realization if possible. I never felt love and ramdam ko na emotionally absent ako since that's my environment. Even though I do and did have a crush to all genders kahit gay, but for some reason, non to lesbian. The thing is, pag nagkaka-crush ako, sa akin lang, like hindi ko sasabihin at parang obsession siya mostly. Nangyayari tong obsession crush na to sa mga artist or athletes. Hindi ko lang alam kung paano ako umasta pag, In real life. in real life. Yung nandito lang sa paligid yung crush ko, ganon, ay, I hate myself pag nararamdaman ko na naman na obsession to, not a crush. Kaya natigil ko agad yung feelings ko sa kanila and move on. So, I said na hindi na lang ako mag-entertain since ayaw ko din naman mag-commit. At feel ko na hindi ko masusuklian yung love nila sa akin, so wag na lang. But I'm still young and probably baka kainin ko yung mga sinasabi ko ngayon. At malay ko ba, baka may magmahal sa akin ng sobra na iisipin kong super sakit nito pag iniwan ako. Totga, ganon. Or I don't know actually. Pero if dumating man, bahala na si Batman. Laughing my ass off. Batman! Alright. Anong output mo ron sa input niya? Ay, ate. Ikaw muna. There's always a right time. Firm believer ako nun. Na if it's for you, it's for you. So kung hindi pa dumadating, if the situation is not changing, maybe, okay, medyo religious ako. God is changing you muna for that right situation. Diba? Mas okay na maging patient tayo dahil nga patience is a virtue. So, it's better na hindi ka magmadali. Kasi I've experienced na minamadali ko yung buhay. And nadadapa ako. Hindi ko alam kung paano ko mag-a-adapt dun sa environment na yun. Lalo na kung minamadali ko yung proseso. So, kung nandyan ka sa phase na yan, di ba? Enjoyin mo lang, i-savor mo. And mas mahalaga na kilalanin mo muna yung sarili mo kesa umasa sa sitwasyon na hindi ka pa handa. 'Di ba? Life comes in seasons. Naniniwala ako doon. So if it's a season for pagtatanim, magtanim ka muna. And in that way, magtanim ka, maglaan ka ng oras para kilalanin yung sarili mo, ano nga ba yung mga environment mo, ano yung objectives and priorities mo sa buhay. Rather than pinipilit mo na umane ng mga punla na hindi pa naman bumubunga. Ayun lang. For me, tulad nga ng sabi ng prof ko sa Theo, the greatest commandment is to love God, And to love thy neighbors. Yes. Pero also, to love yourself muna. Kasi kailangan mo munang mahalin yung sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Kasi kailangan mong ma-realize kung ano yung value mo as a person. Lalo na kung papasok ka sa relationship. At kung alam mong may attachment issues ka sa tao, you have to value yourself first or maghanap ka ng friends or environment mo na i-value ka. Kasi once na pumasok ka sa relationship, you don't know when, kung paano kayo magbe-break or whatsoever. Kaya kailangan mong paghandaan yung time na yon if ever that happens. Kailangan mo munang pahalagaan yung sarili mo, girl. Yes. Ako, mahal ko na yung sarili ko eh. Mm-mm. Kaya ready na ulit ako Uy! Ay! Anyway. Okay, meron mo ba tayong next confessor? Okay, Ayan. wala na. Rian, paano ka ba nila mahahanap sa iyong social media accounts? Pwede mo bang i-promote ang iyong mga social media platforms? So, you can follow me on Instagram, Rian Kylie Aragon, and on Facebook, Rian Kylie Aragon. Wow! How about you, Charles? Guys, you can follow me sa Facebook, Charles Dion. You can add me or follow me sa Instagram, sa Facebook, Charles Dion. And sa Instagram naman, you can follow me
at 143.charles. And guys, kamusta? And welcome. De, joke lang. Ayan, guys, no? Gusto ko rin po sanang ulitin na every Monday nandyan po ang Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday nandyan ang Up, Top, Down, Low. And every Friday, Coffee Chat with the band! yan, every 7 p.m. po yan. And make it a habit, no? Panoorin niyo po kami. You can just always comment down below and watch us every Monday, Wednesday, and Friday. And kung hindi pa po ulit kayo nakafollow sa aming mga social media platforms, pwede niyo po kami ma-follow sa Facebook and Instagram, Ignis Novus Artist Management, and sa TikTok naman po, Ignis Novus at ignisnovus.official. And for First Son Production, at Facebook, First Son Production, at YouTube, First Son Creatives, and on IG, First Son Production. And maraming salamat po muli sa pagnonood at pagsusubaybay ng Up Top Down Low! Sana po abangan niyo po ulit kami sa aming next episode. Maraming salamat, Rian. Thank you, Charles! I had fun! Sa pag-host. Atake. Welcome and thank you rin sa pagsama sa akin. Guys, alam nyo, sa buhay... Ayan, may words of wisdom pa siyang pahabol. Sige. Sorry. Ah, Sa buhay... weather lang. Weather lang. Mm-mm. Bye, guys! Bye, guys! Ay, nakalay pa pala. Up top, hot, new, and trendy today. Down low on the chillest conversations happening now in our society. Hey! Yung pamilya, tapos yung lalaki. Ay, alam ko na! Feeling pa-victim. Versus. Versus feeling pa-victim. Ay, nakalimutan eh. Di ba kasi sinip mo yung sarili mo. Yung sa Gen Z, what's litanya na? Yes na yes. Yes na yes. Kuha ko dyan. Up top, Up top. up top, up top, up top, up top, down low.